So dito sa ating DSA, again, ang first topic will be yung array. And we will be declaring yung tinatawag natin na variable. I mean data type. So again, dapat alam niyo na 'yan kapag nasa DSA na kayo. So yung data type natin will be yung integer and I will be using yung variable natin na n. So short for numbers. And after natin i-declare yung data type and then yung variable natin, we will be using yung cout natin. So ang cout ginagamit siya for printing ng mga text or string. So ang ipiprint natin na text ay enter size of array. So we will be asking yung user natin na mag-enter siya ng size ng array na i-enter natin later on. And para ma-accept natin yung input na yon, gagamit tayo ng cin and then tatawagin natin yung variable na n. So, eto yung input natin ngayon. So, kapag nirun natin yung program, basically, ang makikita lang natin dito will be yung output natin. Okay, so ang output natin ngayon is to enter yung size of an array. So, any number ay pwede natin ilagay dyan, pero after natin maglagay, let's say for example, nag-enter tayo, program will end. Kasi yun pa lang naman yung ginagawa natin. Now, in continuation of that, after natin ilagay yung input natin, ang gagawin ngayon natin is mag-i-initialize tayo ng array. So, paano ba mag-initialize ng array? So, gagamit ka lang ng data type na integer since whole number yung array natin. And gagamit tayo ng variable na r. Then, ang array guys, malalaman mo kung isang variable array siya kapag nakita mong may bracket siya. Then, if ang programmer nilagyan niya ng 100 dito, this will be yung size ng array mo. So, ibig sabihin ng hanggang 100 yung size ng array natin. Then, semicolon of course is part and very important part ng program natin. Now, after that, kukunin ko na lang yung ating cout dito and I will be pasting it sa ilalim ng ating array. Then, after nun, ang gagawin natin is papalitan lang natin yung prompt yung prompt natin. And ang gagawin natin dito is enter elements. Since eto na yung size, nakuha mo yung size, i-enter mo ngayon yung mga elements na yon or yung mga numbers na kukunin natin. Now, para hindi magdikit-dikit yan, gagamit tayo ng /n or ito yung tinatawag natin na new line. After nun, ang gagawin natin next is gagamit tayo ng for loop. So, ito yung isa sa mga fundamentals na kailangan natin matutunan before tayo mag-jump ng DSA. So, gamit tayo ng for loop and ang data type niya will be int or integer. And then, ang for loop natin, meron siyang variable na I. And then, equal nyo lang siya into 0. So, means, ang for loop natin, it will start counting sa 0. Then, I is less than, so, ang I mo ngayon, saan siya mag-i-end na magbilang? So, mag-i-end siya sa variable natin na n kasi siya yung may hawak ng size ng array natin. Then, after nun, gagawin natin, magkakaroon ka ng I++ for incrementation na tinatawag natin. So, that will be yung mag-a-add ka ng value sa existing value natin. So, if 0 ang first value ng I natin, mag-a-add ka sa existing value na yan. So, ang mangyayari, mag-a-add ka ng 1 daw. So, 0 plus 1 is equals to 1. So, basically, ang magiging value ng I mo nun ay magiging 1 siya. So, that will be your existing value. Now, next is, since existing value natin ay 1, pag nag-add ka ng another, that will be 2. So, that will be your existing value. So, iset lang natin muna siya into 0. And then, curly bracket tayo. Then, after nun, ang gagawin natin is, gagamit tayo ng cin. So, mag-a-accept kasi tayo ng elements. So, gagamit ka ng cin and tatawagin mo yung variable na r mo. Then, after nun, since you are inside ng ating for loop,
at ang variable ng for loop natin ay I. So, yan yung gagamitin natin. So, I siya. And then, after nun, after nyo makuha yung inputs natin dito, eto na kasi yung accepting of numbers natin. So, kapag ni-run natin yung program, yan. So, ang gagawin lang natin is mag-enter lang tayo ng size of an array. Pag nilagay mo 5, so pwede kang mag-enter ng 5 na number. So, yan yung mga elements mo ngayon. Okay, so nakadepende yun kung ano yung size of array na nilagay mo. Paano nangyari yon? Nangyari yon dahil dito, I is less than to n. So, mag-end tayo sa number ng n natin. Then, after nun, ang gagawin natin is pwede nating i-print yan using yung cout ulit natin. So, ang gagawin natin, array elements. Yan. Colon, and then, gagawin natin ay semicolon. So, after that, gagamit ka lang din ulit ng for loop. So, kakopy mo na lang to, and then, paste. So, ang gagawin mo ngayon is same thing lang din, yung condition mo, pero ang cout natin, siya yung ipapalit natin dito. So, sa cout natin, we will be calling out yung array ulit natin. Yan. And then, gagawin natin, colon, colon, and then, less than, and then yung white space natin para hindi magdikit-dikit kapag pinrint natin yung mga elements na yan. So, kapag ni-run natin yung program, eto yan. So, pag naglagay ka ng 7, yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And ang array of elements mo ngayon ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, tatlong part yan. Etong unang part natin, eto siya. Eto yung accepting of size of an array natin. So, eto siya. Now, yung second part nyo, yung enter elements, dito po yan nag-work. Yan. So, yung printing naman natin, yung pangatlo, dito siya nag-work. So, ito yung example of DSA natin.